Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Kayo'y Welcome to my nanonood. program, Point of View, and I'm your host, RJ Salgado. Join me in the next hour or more as we dig deeper into the issues behind the news, from police accomplishments to the political arenas, from national issues down to local events. We'll get to know our leaders, what they have accomplished, and what their future plans are. And if needed, we'll call out the personalities who need to answer inquiries about various concerns of the people who are asking for accountability, transparency, and performance. On our program, we shall also try to provide assistance in any way possible to our valued viewers who are in need of adequate public service, from legal advice to medical assistance. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang mapagpalat, makarisal na hapon. Another weekend na naman ng ating episode. Sa lahat ng ating mga kababayan all over the world. Isang magandang araw po sa inyo at mabuhay po kayo. At syempre, welcome po sa programang Point of View. Kasama ang inyong lingkod, RJ Alakdan Salgado. Yan. At syempre, bago tayo dumako sa ating mga topics para sa araw na to, nais po natin mabate. Ayan, shout out dito kay Pangulong Andy Manicbas, ang Pangulo ng Villa Remedios Toda dyan sa Barangay Halang, at sa kanyang mga miyembro na nakikinig daw, nanonood, ang buong grupo daw. Maraming salamat po. At Pangulo, ay i-share nyo po dyan sa inyong mga kagrupo ang ating programa para naman sila'y ma-share din yan, sa kanilang pamilya, kaibigan, at sa iba't iba pang mga grupo. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Yan. At mukhang may good news sa pandaigdigang presyo ng crudo. Mukhang bababa na. Yan. Mabuti naman. At syempre, ang ating ang magiging epekto niyan, hopefully, sana'y hindi patulog-tulog ang ating Department of Energy na mukhang naubusan ng energy. At etong gabinete ni BBM, yan, sana'y wag patulog-tulog, bagamat hinaharang. Di umano sa bagay, nasa Facebook naman. Yan, di naman siguro makakaswa ng live bet. Hinaharang nito ni Mr. Ginoong Batman. Hindi letter B as in baboy, letter B as in van. Yan. Si Mr. Batman, yung may pakana ng excise tax. Yan. Si Ralph Recto, ay hinaharang daw ang pagbabawas ng buwis para sa mga produktong petrolyo. Para sa taong bayan, para maibsan ang paghihirap ng ating mga kababayan, lalo na yung mga namamasada, yung mga drivers. Yan, drivers ng bus, ng jeep, at pati na rin yung tatlong gulong. Yan, sa grupo ni
Pangulong Andy. Sigurado ko, aangal na yung mga yan to the max sa taas ng presyo ng gasolina. Yan. Aba, ang binaba ay kerosene at LPG. Ano, kala nyo sa mga sasakyan namin? Kalan. Ewan ko ba kung sino nag-isip nun. Dahil mas marami daw gumagamit ng LPG at ng kerosene. Panluto yon. Sige nga, subukan nyo nga mag-LPG at i-transport nyo yung mga produkto pagmula sa bukid hanggang sa palengke. Sige nga, gamitin nyo LPG, gamitin nyo yung kerosene. Minsan nakaka-impyerno na lang pag naririnig mo, nalalaman mo, hindi ko malaman ano ba itong mga nasa ahensya ng pamahalaan, mga manhead o sadyang mga tanga. Ang ibababaan nyo sa kerosene at LPG, yun naman pang isang buwanan o kaya panlingguhan na konsumo ng household. Yung mga gumagamit ng LPG, isang buwan bago maubos ang isang tangke. Lalo na ngayon, baka umabot pa ng isang buwan at kalahati dahil sa pagtitipid. Yung gumagamit ng kerosene, yung mga kalandik di gas, yung gas. Pagpalagay na natin yung 1 litro pang ilang araw na gamit. Ma-extend pa ng isa pang araw yon dahil sa pagtitipid. Kundangan ba naman hindi yung mga tanga? Ewan ko, itong mga nasa ahensya ng kung sino man yan, nagsulong na ang babawasan ng buwis ay yung kerosene at LPG. May katanga. Sa tingin nyo ba, pag binabaan nyo ang LPG at kerosene, makakapahmasada pa ang ating mga nagsasakripisyong mga driver? Sa tingin nyo, makakapagbiyahe pa yung mga biyahero natin para dun sa mga produkto para sa ikukonsumo ng bawat household, bawat pamilya? Sa tingin nyo ba makakapangisda pa yung ating mga mangingisda gamit ang LPG at ang kerosene? Aba naman. Ewan ko ba? Tapos haharangin pa nito ni Mr. Batman Repto ang pagbabawas ng buwis dito para sa diesel at gasolina. Ngayon, nakikita nyo, sa ating mga kababayan, nakikita nyo kung kanong kawalang hiya yung mga pinagkatiwalaan nyo noon. Pinagkatiwala nyo ang inyong boto sa mga ganyang uri ng tao, lalo sa posisyon na maggagawa ng batas. Na kung saan ang batas, sila rin nang makikinabang. Sasabihin malaki ang mababawas sa buwis na magagamit para sa ibang serbisyo at pagtulong ng pamahalaan. Sige nga, ano talaga ang dahilan? O baka naman mababawasan kasi yung mga mananakaw sa kaban ng bayan. Mabuti pa tong mga Gen Z nating mga mambabatas katulad ni Congressman Miao. Miao, kumusta na po? Yung Siamese. Ay, sa uli ko na yung Siamese. At kamusta na rin si Congressman Lebiste na siyang nagbulgar na ang isa sa mga humaharang dito sa gabinete ni BBM, ito si Rob Recto, si Batman.
Kaya sa ating mga mamamayan, maaga pa, malayo pa ang halalan. May oras pa kayo para pagnilayan, pag-isipan ng mabuti. Pag nararamdaman nyo ba ang epekto? Nararamdaman nyo ba ang nangyayaring krisis? Nararamdaman nyo ba ang kawalang hiyaan ng mga tao na dapat pinagkakatiwalaan natin o maaasahan dahil silang nasa kapangyarihan? Pero ano ang nangyayari? Matapos na makarating sa tuktok ng kapangyarihan nila, ano na tayo, mga ordinaryong mga Pilipino? Basura. Wala silang pakialam kung tayo ay naghihirap. Yan ang totoo dyan. Huwag niyong sabihin hindi totoo sinabi ko na tayo ang nagkakanda leche-leche dito sa buhay natin, pero sila ang sasarap ng buhay nila. Ang gagara ng sasakyan nila. Ang sasarap ng pagkain. Naka-aircon ang bahay. Anak ng teteng yan. Kaya wala silang pakialam sa ordinaryong mamamayan, sa mga maliliit. Mabuti pa yung mayayaman. Siguro naman, medyo hindi nila ramdam yung epekto ng krisis. Kasino na yung pagtaas ng gasolina kahit naka V8 pa ang kanilang makina. Yan, sa magandang hapon kay Mrs. Australia Romantico. Avid na avid fan ko yan. Ayan. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagtutok sa ating programa. Ayan. Katulad niyan, yung mga ordinaryong guro, sa tingin nyo ba hindi nila nararamdaman ang epekto ng pagtaas ng gasolina at krudo? Sa tingin nyo ba matutuwa sila at ang LPG at kerosene ang binawasan ng buwis? E di lalong nagtaasan din ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Dangan ba namang hindi? Ang hirap na eh. Sabihin nyo, napakaluktong kong magtanga. Sadya naman. Kaya ito hamon ko, dun sa nagpanukala, nagsusulong na ang babawasan ng buwisik kerosene at saka ang LPG. Gamitin nyo yung LPG na yan. Paggamit nyo doon sa mga biyahero ng mga gulay, ng bigas, at kung ano pang mga produkto. Pasubok nyong gumamit ng kerosene yung ating mga mangingisda at mga ordinaryong magsasaka na gumagamit mga traktora para sa kanilang pagsasaka. Nahamon ko kayo. Paggamit nyo, tingnan natin kung talagang may epekto nga at nakakatulong yung sinasabi nyong pagbawas ng buwis sa LPG at kerosene. Kaaga-agang na ito sa ating programa, nakakainit ng ulo ang katangahan ng mga nasa ahensya ng gobyerno na dapat sila ang sandigan ng mamamayan. Sila yung inaasahan ng mamamayan, lalo sa mga panahon ng krisis. Ewan ko ba naman? Anyway, sana yung nabalita nating nagbukas na ang Strait of Hormuz. Yan. Medyo pinayagan na ng mga Iranians na buksan at tuloy-tuloy na ang biyahe ng mga naghahatid ng
produktong petrolyo at iba pang mga produktong kailangan katulad ng fertilizers at iba pang mga siyempre mga kung ano yung produktong galing doon sa ibang bansa. Makakabiyahe na. At balita ko, sa diesel daw ay magbababa ng 25 pesos. Diesel yun diesel. Di ko pa kumpirmado pero Cheese Max lang yun, Cheese Max. At sa gasolina daw, 2 piso hanggang 3 piso. Ay, nako. Eto na naman tayo. Pang-init ng ulo, mga biyahero, mga kaibigan nating mga namamasada dyan. Nakakainit ng ulo, Magtataas ng halagang mabot ng 40 hanggang 50 pesos ang gasolina. Tapos ang ibabawas, 2 piso, 3 piso, para tayo naglolokohan dito. Tama ba yon? Hindi nga, sabihin nyo sa akin, mga kaibigan nating mga namamasada dyan. Mag-comment lang po kayo. Pagka-like nyo at saka pagka-share nyo ng ating programa, mag-comment kayo. I-comment nyo kung tama yon, kung makatwiran yung ginawang yon. Alam naman, mas marami di hamak siguro 3 gulong kesa sa mga jeep. Sa totoo lang, anong gamit ng mga tricycle, ng mga motor? Diesel. Ewan ko, punta kayo dun sa gasolina ni Ramon Ang. Ewan ko, Petron ba yun o Caltex? Tingnan nyo kung magkano binawas. Isa pa rin to si Ramon Ang Di ba natin malaman kung may puso ba to para sa mamaya o talaga sadyang negosyanteng yung kanyang pakinabang lang ang iniintindi. Mamaya may mga masasaladuhan tayong mga may mabubuting loob. Pero bago tayo dumating dyan, pag-usapan na natin to. Kanina pa naka-balandra to Ayan. Ano ba? Kanina pa naka-balandra tong topic natin na to. Ayan. May nagtatanong. Actually, di lang isa, di lang dalawa. Marami. May mga nagtatanong na ilang Kalambenyo. Ayan. Mga kababayan natin Kalambenyo, mabuhay po kayo. Kung kailan daw matatapos ang construction ng underground parking sa Mercado de Calamba. Hindi ko ito, pasintabi na sa kinauukulan. Dahil sa dinadalang karamdaman ng inyong lingkod, bago yan, pa-shoutout daw sa ating kaibigan at kasama sa hanap buhay. Kasama natin sa industriya. Kasama pa rin ba? Yan, si Ate Hazel. Hazel Gigi Toledo ng Pakil o Santa Cruz? Hindi ko malaman dito sa NPA 2 Ayan, at saka syempre, doon kay, nalimutan ko na talaga. Mahirap May memory gap kay Kuya. Kay Kuya, kung nasan man siya. Keep safe palagi kayong dalawa ha. Ayan, at sana, magka-banting-banting ulit tayo. So, mabalik tayo dito sa pinag-uusapan. Yung kailan ba matatapos ang sinasabing underground na car park dito sa Mercado de Calamba. Kailangan yun at
napakalit na ng lugar na yan. Ay, magandang hapon, Insan. Kay Roger Suniga Salgado. Yan, Salgado rin yan. Ano kaya natin si Bukal Boy Suniga, ang ABC ng lalawigan ng Laguna. Kay Bukal Lorenzo Boy Suniga ng bayan ng Alaminos. Ay, magandang hapon no, sa inyo. Yan. At siyempre, yan, at ayan, paumanhin. Dahil ang inyong lingkod ay hindi na nakakalabas. Bihirang-bihira na dahil sa ating dinadalang karamdaman, talagang hindi ako updated physically sa mga nangyayari sa ating lungsod. Pero batay sa mga may hinaing, hinihintay nila ang pagtatapos ng car park. Ewan ko kung car park nga ba to kasi nung nag-research tayo dun sa kay parang Google, yan, ito yung mga lumabas na mga pictures. Ayan. Maraming salamat, Vincent Roger, for the update. Yan, ayan at masabi nga minsan. So, itong sinasabing project na car park ng lungsod ng Calamba, sabi nila, baka raw mauna pang matapos ang pinapagawa ng Samsung na building. Ito naman panawagan yan. Ayun. Si Kuya Noli Magahis. Yan, sesa na po. At ang inyong lingkod ay meron ng memory gap. Wala pa naman akong 80. Yan, maraming salamat, Gigi, sa pag-update sa akin. Yan, isusulat ko na yan dito sa tapat sa may monitor ko para hindi ko na makalimutan si Kuya Noli. Yan, nami-miss ko na kayong dalawa. Anyway, ay panawagan kay Mayor Ross Rizal patungkol dito sa mga pagawain ito. Yan. Bagamat marami ang nagsasabi, parang tila ba ay naghahanap ng mga major infrastructure project. Ito, sa totoo lang, marami. Hindi lang, siguro, hindi lang nakakarating sa inyo yung mga nakapost dun sa information office ng City Hall. Meron naman kasi sabi nga nila, puro pagpapaayos ng mga sirang barangay hall, yung mga kung ano-ano pa. Pero meron silang major projects. Ayan. May mga projects ang city government na sa pamamagitan ni Mayor Ross. Ayan. At sabi ko nga, ang inyong lingkod may konting memory gap. Pero tanda ko pa rin na meron during his term, during his term bilang mayor, may mga napagawa na si mayor. Although, syempre, mas marami yung nakikitang barangay hall na pinapaayos, mga covered court na pinapatayo, may mga school buildings. Actually, may school building na napatayo na si Mayor Ross. Ayan. Ewan ko kung anong hinahanap nila na major infrastructure project. Ang gusto nila mangyari yung tulay na ipapagawa magmula dito sa Calamba patawid doon sa Talim Island. Baka yun ang hinahanap.
o kaya isang major skyway na magmula dito, Kalamba, hanggang doon sa Taguig, dire-diretso na. Actually, marami. May mga, at may mga ongoing projects. Diyan lang sa tabi ng City Hall, may pinapagawa dyan na isang building. Correct me if I'm wrong, tayo naman ay open sa mga criticisms at sa corrections. Ito ay parang, alam ko parang science and technology building ba to? O training center. Yan ang pinapagawa dyan. O ano man. At saka multi-level na parking lot. Dami ng mga nagsisiksikan ng mga sasakyan dito sa City Hall ng Kalamba. Umabot na hanggang sa park. Ayan. Ayan. Shout out. Gandang hapon, magandang araw kay Ma'am Arlene Sabeniano at Ma'am Michelle Apor. Ayan, taga-Pakil. Naglalaba raw. Ayan. Ay, mga ateng. Ay, mamaya na kayong maglaba. At manood muna kayo dito sa programa ko. Mabuhay po kayo, Ma'am Arlene at kay Ma'am Michelle na taga-Pakil sa kasalukuyang naglalaba. Tama-tama. Matatapos kayo siguro mga alas 4, alas 5. Isampay nyo lang yan. Kinabukasan, tuyo na yan. Tuwa na naman ang mga chikiting at si Mister. May bagong laban na silang damit na naman. Anyway, mabalik tayo dun sa mga projects. Ayan, ang isang puna. Ito, panawagan kay Mayor Ross. Kasi ang dami nagsasabi, bata raw tayo ni Mayor. Hindi po tayo bata ni Mayor. Naka-payroll ba ako? Hindi naman ako naka-payroll. Nakabuntot ba ako palagi? Hindi naman ako nakabuntot. Minsan nga, nahaharang pa nga kapag gusto kong makaharap ang mayor nahaharang Hindi ko makaharap, hindi ko makausap ng personal. Hindi ko makuha ng update kung ano yung dapat na makuha ang impormasyon. Ewan ko ba? Sabi nga, ang hirap minsan hindi na nakakakilala yung mga hindi naman si Mayor, palaging yan. Malayo pa lang, kilala na ako niyan. Nasa paligid pa. Nakakapagtampo lang. Buwis buhay ka noon. Wala nung tumakbong Vice Mayor. In support. No matter what happens. Mas ganun-ganun lang. Hindi ka naman hinahangad ang special treatment. Hindi ka naman hinahangad yung VIP. Hindi natin kailangan yun. Kailangan lang natin yung proper respect. Respeto lang ba? Hindi ko naman sinasabing ako'y angat sa ordinaryong mamayan. Okay nga yun At least kung ano yung trato nyo, nakikita ko kung anong trato nyo sa ordinaryong mamayan, ganun din ang tinatrato nyo sa akin. Yun lang, ang puna ko. Maging patas man lang. Sabagay, pinatas nga. Pinatas ako paano tratuin ng mga ordinaryong mamamayan. Maraming salamat. Yan, panawagan kay Mayor Ross patungkol dito sa ilang mga projects. Ang tagal-tagal na raw. Ako, hindi ko pwede naman isisi naman sa Mayor yung katagalan ng project.
Dahil may mga, bayad na kontraktor o mga manpower services para gumawa nito. Balita natin, etong mga kinontratang to, akala ko ba Pacquiao? Parang ginawa niyong araw. Usad pagong, ang babagal na nga, ang konti pa ng personnel na gumaganap. Hindi nga matatapos ng maaga yan. Hindi matatapos ng mabilisan yan. Ninja Turtles pala ang kinuha nyo Medyo panawagan kay Mayor at baka sakaling mabigyan nyo ng pansin, kausapin nyo yung head ng engineering nyo para etong kinuha nilang kontraktor, konting kisig-kisig. Napakasipag ng mayor nyo. Tapos kayo, ubod ng kukupad. Pagayahin nyo naman si mayor. Sobrang sipag Minsan, hindi na nga napagkakatulog yan. Ito lang. Kala nyo ba, masarap ang tulog ni Mayor? Sa dami ng problemang kailangan asikasuhin, kailangan matugunan. Lalo ngayong panahon ng krisis. Lalong sumakit ang ulo. Sa dami ng problema. Anyway, kahit man may mga problema, ay sinusolusyonan at sinisikap na matugunan. Kaya ito ng mga contractor, yung iyong Ninja Turtles ay konting bilis-bilis naman. Hindi naman kayo ang napupuna hindi naman kayo binabatikos. Si Mayor Ross lang binabatikos. Wala kayong pakialam dun sa mga komento na ginagawa na labang kay Mayor. Basta kayo, tatrabahang usad pagong. Napanawagan, pakitapos na kagad. Dagdagan ng tao kung kinakailangan. Baka naman yung siningil nyong kontrata, gusto nyo pang kumabig ng malaki, kaya nagbabawas kayo sa personnel. Wag naman ganon. Mahirap yung ganon. Ewan ko dito sa mga bulong boys din ni Mayor. Ano ba naman binubulong nyo? Puro okay yan, boss. Okay yan, Mayor. Okay ito. Okay yan. Puro kayo okay dyan Hindi ko malaman kung takot kayo magsabi ng totoo. Boss, ang bagal ng project hanggang ngayon. Hindi pa tapos. Katulad ng sinabi ng ating viewer. Baka makadagdag raw sa baka sabi, makadagdag pa sa gastos ng kontraktor ang pagdagdag ng mga pagong. Ewan ko, marunong ba sa math tong kontraktor na to, tong manpower na agency na Although, pagpalagay na natin, doblehin mo yung manpower na magtatrabaho, at least, mababawasan ang working time. Yung projected na time of completion, mababawasan. Iniintindi nyo palagi yung laki ng kita Hindi kayong nababanatan, hindi kayong pinupuna tatandaan nyo to. Huwag nyong intindihin na maliit lang ang kikitain nyo o tutubuin nyo kapag nagdagdag kayo ng personnel. Kaya nga sinabi manpower agency, manpower, hindi pagong agency.
Konting bilis lang. Ah, sa mga purong boys, pakisilip naman. Yung mga nakatalaga dyan sa Mercado de Calamba. Oh, baka naman puro okay, puro good ang mga nasabi nyo kay Mayor. Takot kayo na magsabi ng problema at baka mapagalitan. Ito lang ang masasabi ko sa inyo. It is much better to say a brutal truth kesa magsabi ka ng isang malamyong pagsisinungaling. Di bali ng masakit sa tenga. Negative reports. At least nalalaman ni Mayor kung ano ang problema, kung ano yung dapat gawin. Baka iniisip ni Mayor, all goods. Puro all goods. Sabi ni Gigi, walang power agency na yan. Puro man. Buti nga sana kung puro man. Parang puro pagong. Ninja Turtles. Sana naman, maasa po ang maraming Kalambeño na matapos na yung proyektong to. Dahil malaking tulong to para sa kanilang yung mga nagdadala ng sasakyan, yung malaking tulong yan. Lalo na nag-implement kayo ng towing zone. Yan. Paano makakapag-park nga? Ba? Ewan ko ba naman, nag-implement ng towing zone, wala pa naman talagang parking area pa. Anyway, problema ng poso yon. Titingnan natin kung paano natin mapagtulong-tulungan yung yun. Pwedeng payagan na muna habang hindi pa tapos yung sinasabing underground car park. Yan. And paki-update ako mga netizens, mga viewers, lalo na yung mga taga-Kalamba, pakisabi sa akin, paki-comment lang, paki-picture lang kung ito'y tapos na. Kasi mukhang, lumang pictures to. Pero based naman dun sa gandang hapon kay Kapitan Este, kay Kagawad Gerardo Cap. Po yan. Yan. Mabuhay ka po. Yan. Kapitan. Kagawad Cap. Po yan. Yan. Gandang hapon, no? Ewan ko kung matutuloy ang kung matutuloy ang eleksyon. Sabi raw, kailangan magtipid. Baka hindi raw ituloy na naman ang eleksyon ng barangay. Tuwan na naman ng mga nasa nakaupo. Tuwan na naman kapag hindi natuloy ang eleksyon. Ay, nako. Anyway, ako'y inggit nga dito sa mga barangay officials. Siguro yung mga ibang public servants, inggit din dito sa mga barangay officials. Isang ka nakakita, isang term pa lang, inabot na ng 6 na taon, 7 taon dahil sa kakadelay ng eleksyon. Ang masama pa nito, ganda pagod, ganda gastos na yung mga nais kumandidato, tapos biglang sasabihin, postpone. Ang hangin yung lingkod ang daming naghihimok na muling lumahok sa pambarangay na eleksyon. Sabi ko, ako na pag-iisipan. Mahirap na. Yan. Alam niyo naman, ubod ng lakas ng inyong lingkod. Ewan ko, hindi ko alam kung pang-ilan ako nung huling halala. Hindi ko alam kung pang-ilan ako sa dulo.
nakakatuwa lang. Anyway, ayan yung proyekto na sinasabi natin, yung mga projects, mga pagawain, dun sa mga kumukontrata ng manpower. Aba, lagyan ng power ha. Lagyan ng power. Lagyan ng man. Manpower hindi naman pagong power. Pakitapos na ng mabilisan para makaulit. Saka marami pang mga pagawain para makaulit. Yun lang naman yan Ngayon, uli, pasiyasat mo. Tingnan nyo yung timeline kung makalampas-lampas na. Sabi nga nila, ba maunahan pa ng pagtatapos ng building ng sa Samsung na pinapagawa. Mabuhay po kayo, Mayor Ross Rizal. Ngayon, dako naman tayo dito sa isa sa mga naging usap-usapan. Kaya nga, kung ano yung mga nagagawa o ginagawa ng mga lingkod bayan, mga mayors dyan sa 3 distrito ng Laguna. Sabi nga nila, yung sa Liliw ay nag-conduct ng parang food pantry ba? Yeah. At saka namahagi ng yun nga, libreng gulay at meron pa dyan libreng sakay. Yun. At nakakatuwa lang. Yung sa Kalawa naman, namahagi ng mga ayuda at nagsagawa ng libreng sakay din tong si Mayor Osel Karatihan ng bayan ng Kalawan. At eto wag naman ikalalaki. May kakalaki ng ulo ng may solusyon. Anyway, nagsagawa din ng libreng pantry. Food, libreng gulay ng Laguna Pantry. At namamahagi ng mga pagkain, gulay sa iba't ibang mga bayan. At kahit pa paano may mga ginagawa ang mga local government units natin para makatulong na dito sa ating mga kababayan na naapektuhan ng krisis. Pero siyempre yan hindi naman yun ang mismo topic natin. Ang ating topic patungkol dyan, ano ang ginagawa ng Department of Agriculture para maibsan ng konti kahit papaano ang nararanasang hirap ng mamamayang Pilipino. O itong Department of Agriculture, kung meron man kayo dito sa Laguna, anong ginagawa nyo? Balita natin, ayon kay Senator Loren Legarda, meron daw kayong 1 billion na pondo. Tapos, nang tanungin, anong ginagawa ng inyong ahensya? Ang sagot ay nagpapatanim, nagpapakonduct ng mga seminars, mga livelihood. Okay yun Pero this is not the time para magtanim. Magbibigay kayo ng seedlings, magbibigay kayo ng Ngayon kayo magtatanim, kailan aanihin yon? Yan ang sinasabi, aanhin pa ang kabayo kung patay na ang damo.
Mga baliktad yun ha. Actually, sinadya ko yan. Ang totoo dyan, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Bibigyan nyo ng seedlings ngayon, pagtatanamin nyo, tuturuan nyo ng sabihin natin, aquaculture o kung ano-ano man. Kailan pa aanihin yan? After 2 months, 3 months? Ngayon nga kailangan yung immediate need para din kayong mga yung nagsulong ng panukalang babawasan ng buwis kerosene at LPG lang. Iniwan ng diesel at gasolina. Wala kayong pinagkaiba doon sa mga yon. Ang pinupunto dito, sa laki ng inyong budget, bakit daig pa kayo ng mga local government units, mga tao sa pribadong sektor, mga kabataan naman nagse-set up ng mga food pantries? May bilyones ba sila? Mayayaman ba sila? Yan ang yan ang comparison. Kung bakit nagagawa ng mga pribadong tao, yung mga LGU sa maliit lang ng pondo, nagagawa nila na magkaroon ng libreng pantry o food pantries sa kanilang mga lugar, samantalang kayo na nasa Department of Agriculture, hindi niya magawa. Laking-laki ng pondo nyo, 1 bilyon. Bumabase lang sa argumento ninyo sa Senado kay Senator Loren Legarda. Yung katwiran nyo, katwirang mema lang Mema sabi. Hirap yung ganon. Nasaan? Nasaan ang pondo? Baka nalilimutan nyo, buwis ng mamamayan yan, hindi yung pera na kung saan man galing yan sa dugot pawis ng mga ordinaryong Pilipino na ngayong panahon na to naghihirap. Baka naman gusto nyong magbalik man lang. Ilang taon na rin naman kayo nananamasa, nakikinabang sa buwis ng mamamayan. Huwag nyo sabihing hindi totoo. Saan galing ang sweldo nyo? Saan galing ang mga pinanggagasolina nyo sa mga service ninyo? Saan galing yun pinambabayad nyo sa kuryente na kung gumastos kayo sa kuryente, ilang aircon ang nasa inyong mga opisina? Saan galing yon? Galing yon sa ordinaryong mamamayan. Galing yon sa pinaghirapan ng mga ordinaryong manggagawa. Mahiya naman kayo. Yun lang naman ang hinihiling. May maibalik kayo sa mamamayan sa oras ng krisis. I-compare nyo, lalo na doon sa mga nasa pribadong sektor, yung mga kabataan na nagpo-food pantry. Ano bang napapala nila? Na namasa ba sila sa buwis ng mamamayan bago sila magsagawa ng food pantry? Naging libre ba ang gasolina nila, mga ginagamit nila? Para sila'y mag-food pantry ng libre? Mahiya naman kayo, mga nasa Department of Agriculture. Dinadaig kayo ng mga ordinaryong mamamayan.
na nangunguna sa pagtulong sa mga nangangailangan, lalo sa panahon ng krisis. Gamitin nyo yung pondong yun nang naaayon sa panahon. Maganda nga yun. Inilala nyo sa seedling, sa pagtatanim, aquaculture, at kung ano-ano pang kaek-ekan na makakatulong sa mga beneficiaries. Okay yun. Pero sabi ko nga, this is not the time para dyan. Huwag nyong paghintayin ang mamayan ng ganong katagal bago nila anihin at kainin yung kanilang mga itinanim na gulay. Aba, baka naman sa sobrang gutom, hindi na nila kayang magbuhos ng abono, magdilig ng kanilang inaalagaan mga gulay. Yun lang ang sinasabi natin. Baga, ay konting puso para dyan. Pahapyaw lang yan. Yung tungkol sa food pantry na ginagawa ng ilang mga mayors dyan sa 3 distrito ng Laguna. Pero ang tunay na issue na magandang mapag-usapan sana yung issue di umano yung issue di umano ng sinasabing imbis na sa panahon ng krisis maglagay ng mga pantries at kung ano naman, umuutang pa raw ng 1 bilyon ang pamalaan lunsod sa pangunguna ni Mayor Naji Gapanganda. Ang hirap bigkasin ng pangalan na ba. Anyway, para ipagpapatayo ng agro-industrial park. 1 bilyon. Ngayon, okay yun Walang problema yun. Pero parang bago sa pandinig natin. Mismong LGU ang gagastos o mamumuhunan para mag-develop ng isang industrial park. Correct me if I'm wrong. Mayor Kapanganda, Mayor Naji na lang. Hirapan ako sa apelyido nyo. Na itong balak na agro-industrial park, ang city ang mamumuhunan, ang city ang mamamahala, saka maglalagay o magpapapasok ng mga investors. Ika nga, baka pauupahan ang bawat pagtatayuan ng bawat kumpanya. Kung ilang square meter ang kakailanganin gamitin, uupahan. Para bang may leasing project, uupahan ng minimum of 10 years, maximum of 50 years. Parang ganun ba? So, parang ang lalabas, yung kikitain mula dito ay mapupunta sa kaban ng bayan. Dagdag buwis, dagdag kita, dagdag pondo sa kaban ng bayan. In essence, maganda yan. Magandang pakinggan. Pero, bakit hindi na lang magtukoy kayo ng property at ialok nyo dun sa mga willing investor? Pabayaan nyo na sa kanila yon. Yun nga lang, pag pinasukan ng EPSA,
EPSA nga ba yun? Alam ko parang walang buwis yun. Yun, talo lang. Don't kayo talo. Huwag yung papasukan na. PESA. PESA pala yun. Yan. Yan. Philippine Economic Zone. Yan. So, okay yun. Balak nyo. Pero, hindi long term. May nagsabi nga, baka ito'y maging ugat pa ng korupsyon. Yung lack of transparency ba, malay ng tao kung magkano nga yung kinikita ng industrial park na yon, magkano yung pumapasok na kita o revenue mula dun sa mga umuupa, magkano yung kinikita nila, ano yung mga binabayaran, ito hindi ko naman sinasabing gawain inyo dahil kayo bago pa lang. Baka mangyari in the long run, bulagin ang mamayan ng San Pablo sa mga tunay na kita na dapat pumapasok sa kaban ng bayan at yun talagang makita nila na yung transparent ang inyong governance. Maramdaman nila yung epekto, yung tulong na o benefits ng pagkaroon ng city-owned and controlled na industrial park. Yan. Sana makausap natin si Mayor Naji regarding dito para mas mahimay natin ang maigi yung pinaplano nito, yung balak nila na pag-utang ng 1 bilyon. Aba, daig nyo pa, parang dinaig pa Kapitolyo pag dating sa utangan. Maraming tumututol. So, sana balansehin nyo yung sitwasyon. Tingnan nyo kung ano yung mas magiging beneficial. Kung kayo ay magtutukoy na lang kayo ng property at i-alok sa isang investor, meron ditong 200 hectares. 200 hectares na pwedeng pagpatayuan ng industrial park, baka gusto nyo. Siyempre, basta't ang usapan dyan, huwag nyong gagawing PESA. Kasi pag ginawa nyong PESA yan, pagkalam ko, under ng government ang PESA, hindi walang buwis. Medyo din kayo malulugi ang lungsod ng San Pablo. Sa akin lang para happy lahat. Isang magandang hapon kay Paring Bong. Maraming salamat sa iyong panonood. So, Mayor Naji, sana magkausap tayo isang araw para matalakay natin, mahimay natin ang gusto yung issue na yan. Alay nyo, mapagbigyan natin yung mamamayan ng San Pablo sa kanilang hinaing. Although sabi ko very beneficial yan magkaroon ng industrial park sa San Pablo. Hindi na kailangan pumunta ng Calamba, Batangas, Santa Rosa, Binyan, yung mga taga San Pablo. O yung mga malapit dyan sa yung Karatig lalawigan sa Chaong. Ayan. Yung mga bayan-bayan dyan, kailangan pa lumuwas ng napakalayo para lang makapaghanap buhay, makapagtrabaho. So medyo malapit na. Dyan na lang sa San Pablo. Marami nakikinabang. Sana nga, maging maging maayos ang lahat. So, dumating na tayo sa punto ng ating bye-bye time. Yan. Maraming salamat dun sa ating mga viewers. Kay Jerlyn Salgado Estadola.
Maraming salamat. Bagamat late na. Ayan, kung kailan tayo patapos na. Anyway, bago tayo magpaalam, nais ko lang batiin ang aking bunsong anak, si Ron and Mark. Ayan, birthday niya ngayon. Anak, kaya nga, racist tayo ngayon. Medyo okay na yung cupcake. At syempre, eto na lang. Yan ang regalo ko sa iyo. Kaya sa aming bunsong anak, kay Ron and Mark, happy birthday. At medyo kailangan malayo-layo pa ang iyong alakbayin na academics. Pagbutihin mo at naway balang araw kayo magtapos, kayo maging isang profesional, make your parents proud. Kaya sa ating pagtatapos, sa lahat ng ating mga viewers, maraming salamat po sa inyong panonood. Maraming salamat din po sa inyong pagsuporta, yung pag-like, pag-share dito sa ating programa. At syempre, magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode. Yan, i-announce na lang po natin. Pero kapag kayo'y naka-like sa aking naka-follow kayo, automatic dadaan yung sa inyong news feed timeline yung yung anunsyo kung kailan ulit tayo magpo-programa. Yan. So sa lahat ng ating mga kaibigan, yan, kay sa mga batchmates ko, kay Arvin San Mateo, nasa Barangay Bayog, Los Baños, Laguna. May-ari ng Black Dragon Game Farm. Yan, at Hatchery. At syempre, kay batchmate Roberto Sulo, kay Abyab, nasan ka man, sa anong panig na mundo. Yan, mabuhay ka sa parang gusto mo. Yan, basta kayo maging masaya. Yan, maging masaya at maging ligtas. Stay safe, mga batchmates. Kaya sa lahat, ayan. Shout out sa mga Pantaw, Libon, Albay. Ayan. Isang magandang araw po sa inyo. Ano ba yan? Albay, di Bicol. Marhay na hapon sa inyong lahat. Ayan, tama ba yun, Insan? Siyempre, may lahi pero hindi ako masyado sa Bicol nga ba, sa lingwahe. Pero nakakaintindi. Yan, naman. Yan, sa Pantaw, Libon, Albay. Yan, marhay na hapon sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. At siyempre, sana ating programa ay makarating dyan sa mga taga-Albay. May share ang ating programa. Yan, maraming salamat po. At sa lahat, isang taus-pusong pagbati po. At itong weekend na to, stay safe sa buong weekend na to. Enjoy. At syempre, dito tayo nagtatapos sa isa na naman episode ng Point of View kasama ang inyong lingkod, RJ Alakdan Salgado. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Welcome to my program, Point of View, and I'm your host, RJ Salgado.
Join me in the next hour or more as we dig deeper into the issues behind the news, from police accomplishments to the political arenas, from national issues down to local events. We'll get to know our leaders, what they have accomplished, and what their future plans are. And if needed, we'll call out the personalities who need to answer inquiries about various concerns of the people who are asking for accountability, transparency, and performance. On our program, we shall also try to provide assistance in any way possible to our valued viewers who are in need of adequate public service, from legal advice to medical assistance. Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod.